Southwest monsoon o habagat magpapaulan pa rin sa kanlurang bahagi ng bansa. Silangan bahagi naman ng bansa, bunsod naman ng surface trough, magpapaulan naman sa ilang bahagi sa silangan ng Southeastern Luzon at Visayas. Mindanao, bagamat ang ilang bahagi ng Davao Region magiging katamtaman, the rest nito ay magiging kalat-kalat pa rin ang pag-ulan bunsod na extension ng southwesterlies lalo na sa kanlurang bahagi ng Mindanao. Binabantayang surface trough sa kanluran ng bansa sa Palawan, inaasahang maging invest o itataas bilang invest sa loob ng o sa susunod na 24 oras. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, August 15, 2025. Ang oras nating Boss May Maga ay alas 10:26 na ng umaga. Kalat-kalat na ulan pa rin ang umiiral sa bansa lalo na sa silangan at kanlurang bahagi ng Luzon. At inaasahan pa rin na magkakaroon tayo ng mga malawakang pag-ulan bunsod po ng pag-iral muli ng ating habagat. Na gaya natin sinabi nung unang araw ng Lunes ay by Thursday o Friday ay magkakaroon ulit ng highly concentration ang ating habagat at magdadala ito ng saturated water vapor na magpapaulan nga po dito lalo na sa Metro Manila. Which is nangyari naman po mula pa po kahapon at sunod-sunod na naman kaming inuulan dito sa Caloocan na lumalagpas nga po ng 50 mm ang total rainfall sa amin. At since nangyari nga po at nagkaroon nga ng accumulation, ay posible pa tayong may mamamataang low pressure area o bagong low pressure area. Maaring sa labas ito ng Philippine Area of Responsibility dahil mas malapit ito sa Vietnam kumpara dito sa bandang Palawan. At base na rin sa ating Doppler radar imagery, makikita po dito ang water precipitation estimation. Kung titingnan po natin yung next rad mode para mas klaro po yung imagery ng estimated water vapor at mga pag-ulan. At base dito sa Doppler radar imagery na data feed mula rin kay Pag-asa, makikita po ang may mga kalat-kalat pa rin pag-ulan ang umiiral dito sa may bandang baybayin ng Olongapo at Bataan. At meron dito sa may bandang pagitan nga po ng Balanga. Yan, inuulan dyan sa may bandang Balanga at Orayon hanggang Limay ngayon base dito sa Doppler radar. At ilang bahagi naman ng bandang Polillo Island, so halos eastern part ng Luzon at southern Luzon ay nakakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan. Ayun, maging dito sa may bandang Marinduque, ilang bahagi ng Romblon. Yan, at ilang bandang Quezon Province sa may bandang San Francisco at San Andres, nakataas dyan hanggang dyan sa may bandang Buena Vista, Macarion, Lopez hanggang bandang Calawag. So halos boundary yan ng Bicol Region at sa ilang bahagi ng Bicol Region sa Naga, Ligao, Iriga ay kalat-kalat din ang mga pag-ulan ang umiiral ngayon base na rin sa Doppler. But since hindi naman kumpleto ang gumaganang Doppler radar ni Pag-asa, ay hindi natin masyado makita ang ilang Doppler radars dito sa may bandang Visayas at Mindanao. Pero kitang-kita sa Doppler radar ng Sabah, Malaysia ay may mga pag-ulan sa may bandang dulo ng Holo-Sulu. So malinaw lamang may mga pag-ulan din na umiiral dyan maging sa may bandang Palawan dahil kitang-kita po yung precipitate estimation na nasasagap ng Doppler radars dyan sa may bandang Malaysia. Yan, sana all gumagana po yung mga Doppler radar. Kung titingnan nyo sa buong mapa ng Sabah, Malaysia, kumpleto po yung kanilang Doppler radar system. Sakop ang buong Sabah, Malaysia sa norte. Kuhang-kuha ng kanilang Doppler radar system. At dahil makitang-kita ng Doppler radar ay kitang-kita nila ang buong paligid sa buong Sabah, Malaysia na sila po ay kasalukuyang inuulan din ng kalat-kalat. Pero dito sa atin sa Pilipinas ay yan ang nakakalungkot, hindi lahat ng ating Doppler radar sa Pilipinas gumagana po, kaya blind po ang ating mga kababayan. Hindi natin malaman tuloy kung malawak o malakas pa rin ang dalang ulan ng dala ng habagat dito sa may bandang katimugan ng kanluran ng Visayas at Mindanao. Hindi masyado makita
Pwedeng gumamit ng satellite imagery pero yan ay totality kasama yung cloud level tsaka cloud height. Pero importante kasi yung dalang ulan na magiging dala ng kaulapan na yun. Kaya importante pa rin gumagamit tayo ng Doppler radar imagery para makuha natin ang pinaka-estimate na dala na matitinding ulan na ibubuhos po. Kasi sa satellite po, pag tiningnan natin, ay puro kaulapan yan na may higher and lower temperature. Hindi natin ma-determine kung alin doon yung mas mataas na precipitate rate. Kaya nga po mayroong tinatawag na precipitation estimation. Kasi mismo yung Doppler, kinukuha niya talaga yung mga water droplets lang. Kinukolekta niya yon at binabalik sa radar at lumalabas yan sa mga dito sa pinaka-imagery. At makikita natin ang pinaka-area lamang na talagang posible talagang ulanin ng mga matitindi base na rin sa estimation ng Doppler radar. Which is nakakalungkot nga po, hindi lahat gumagana talaga kay Pag-asa yung kanilang mga Doppler radar. Hindi ko alam kung nagagamit pa talaga ng tama yung budget. So sana naman maayos ito ng ating ahensya kasi ito po ang pinaka-importante para na monitor natin kung gaano itatagal nung isang cluster na ito na may dalang ulan. Malalaman natin yung estimate kung gaano katagal yan. Lalagpas ba ng 1 oras, 2 oras, 3 oras. Yan po kasi ang purpose niyan. Yan po ang purpose niyan. Importante po talaga may Doppler radar na gumagana talaga. Kaya kung titingnan nyo sa iba't ibang bahagi ng mundo, lahat ng radar nila gumagana talaga. Buong Taiwan nga, yung Doppler radar nila, napakaganda ng imagery. Tapos sa Hong Kong, buong imagery ng radar ng Hong Kong, kitang-kita lahat. Kaya ni ultimo yung pinaka-trough, kitang-kita yung dala ng ulan ng trough. Kasi napakaganda nung detalye nung kanilang Doppler radar. Napaka-enhance. Pero kung titingnan natin sa Pilipinas, bandang Subic lamang yung gumagana, isa sa Aurora, tsaka isa dito sa may bandang Camarines Sur. May 3 radar lamang yung gumagana sa atin sa Pilipinas. Sa ngayon 3 Doppler radar lang ang gumagana. Diyan sa may bandang Aurora, isa sa may bandang Subic o Olongapo at isa sa may bandang Bicol, diyan sa may bandang Camarines Sur. Yung isang Doppler radar. 3 lang po yung radar na gumagana sa atin. So nakakalungkot, hindi tuloy na. Yung sa Palawan, hindi gumagana. Hindi dapat gumagana po yan para nakikita natin kung gaano na karami yung estimated na ibubuhos ng ulan dyan. Ganon din sa may bandang Zamboanga Peninsula. Kaya magugulat na lang tayo, lubog na sa baha yung mga kababayan natin kasi hindi natin nakukuha yung estimation. At least makakapag-declare yung mga local government units natin kung kailangan nilang mag-evacuate na. Kasi sa estimation ng ulan, sa loob ng 1 oras, makakalculate nila yung estimation na dami ng buhos ng ulan po. Yun po ang importante kasi dyan mga folks So yun po So napahaba tayo sa discussion dahil nalulungkot po ang inyong lingkod dahil hindi kumpleto yung ating Doppler radar. Nakakainggit sa ibang bansa. Kumpleto ang kanilang Doppler radar. Kitang-kita po yung buong radar. Sa lightning detection system naman, so far merong 18 lightning strikes na nadedetect ng aking lightning detection system. Kung sisilipin po natin ay so far meron tayong 44 lightning strikes. Hintayin natin kung maglo-load yung 100 plus minutes na data. Pero sa ngayon 44 lightning strikes at 31 lightning strokes naman yung pinaka-inner. Ayan, nag-refresh na. Total 149 lightning strokes tayo. Outer kasama yung 100 plus minutes at inner ay 124 lightning strikes. Meron dito sa may bandang kanluran ng Luzon, kabilang nga po sa may bandang Subic, Olongapo, ay kita naman natin yung Doppler radar. Meron talagang water estimation rate dyan. So mga pag-ulan ang umiiral dyan. Sa may bandang Palawan ay kasalukuyan din kayo umuulan dyan. Heavy rain. Ingat po sa mga kababayan natin sa Puerto Princesa, Batarasa at Balabac ngayon at Kalayaan Group of Island dahil po malakas ang pag-iral ng ating habagat ngayon na may dalang ulan at may kasamang localized thunderstorm. So kitang-kita naman po. Kung i-activate natin ang NOAA AVN satellite imagery, makikita po yung kaulapan dyan na sakop ang buong kanluran ng Visayas at Mindanao. So kailangan talaga nakikita sa Doppler yan kung ilan ang estimated rainfall ang dala niyan. Dito, kitang-kita naman po at dito sa may bandang kaluran ng Luzon, sa may bandang Olongapo, ayan, kitang-kita naman na mataas talaga ang water precipitate dyan at mga pagkulog at pagkilat. So mag-iingat po yung mga kababayan natin sa kanluran. Sa silangan naman,
Ganon din dahil nakita naman natin sa Doppler radar yung malawakan din na may dalang ulan. Kitang-kita sa Doppler radar dito sa may bandang silangan. Kasama na ang Polillo Islands at binanggit natin kasama na ang Bicol region. So ingat po mga folks. Nakataas ngayon ang thunderstorm watch sa NCR mula pa kanina. So within 12 hour na po ito naka-issue dahil mula pa noong nakaraang 2 araw, sunod-sunod na po tayo inuulan sa Metro Manila at talagang binaha ang ilang bahagi ng Metro Manila. Dahil lumalagpas po ng 50 mm po ang ating precipitation rate at total rainfall. Gaya na lamang po kahapon. So, kahapon, tsaka nung, kahapon nga po, yung isang araw, wala pa namang 50. Pero kahapon po, talaga grabe ang naging pag-ulan sa amin sa Caloocan. Dahil sa umiral ng todo yung habagat sa kanluran na may dalang maraming ulan. Kaya ganun na lamang inabot namin. And the rest naman ng Nodo Luzon, nakataas ang Ilocos Norte. So, ingat po dahil malawakan po ang magiging epekto ng habagat muli. Yan, mula kanina, kasama na ang buong Metro Manila, Mega Manila na po yan ha. So kasama na ang probinsya ng Laguna, yan, sa ilang bahagi ng Bataan, sa Quezon Province, San Andres, San Francisco, Mulanay hanggang Lucena na yan at Sariaya. So nakataas daw po ang thunderstorm watch dyan. At sa ating current conditions, overcast pa rin tayo, gloomy haze at mostly cloudy dito sa Metro Manila, gaya na lamang dito sa amin sa Caloocan at kitang-kita naman sa ating CCTV snapshots. Immediately natin. Very gloomy tayo at overcast. So expected pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan ang umiiral. So nag-restore na po yung data feed ng Infilmary. So napagkamalan tuloy ng aking tropical cyclone sector na dissipate na po yung dating bagyong Goryo. Kaya binura na po niya yung lahat ng data maging yung tail trap. Pero okay lamang po yan since wala naman na siya sa ating Philippine Area of Responsibility mula pa kahapon. Okay lamang kung automatic ma-delete na lamang niya. So wala po tayong magagawa dahil automatic po. Kusa po kasi yung minomonitor ng aking tropical cyclone sector. Wala po tayong magagawa dyan mga folks kapag automatic dinilit na niya. Dahil lumagpas na po sa 10 oras, walang pumapasok na latest data. Kapag walang pumapasok na latest data kasi sa aking tropical cyclone sector, sa loob ng 10 oras ay considering dissolved na raw ang low pressure area o anumang bagyo. So i-delete niya lahat yon at magre-refresh siya ng panibago. At since nag-restore uli siya kaninang madaling araw ay nag-restore po yung mga data niya. Pero wala na yung tail track. So okay lamang po yan mga folks dahil wala naman tayong binabantayan na anumang bagyo o low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At si 99W na rin ay tuloy na rin kasi siyang na-dissolve ngayong umaga lamang. So yun lamang po at sa ating lowest temperature na itala ng weather station sa Caloocan kaninang 4:52 AM. Nakapagtala po kami ng lowest of 24.4 degrees Celsius. Kaninang 4:52 AM po yan. At kahapon, ang pinaka-highest air temperature sa amin, umabot lamang ng 32 degrees Celsius dahil nagkaroon na kami ng tuloy-tuloy na pag-ulan maghapon. Pinakamataas na ito kahapon ng tanghaling tapat at 12:30 PM. At sa aming heat index lumalabas, mataas pa rin, 43.9 degrees Celsius pa rin ang aming naging init pandama kahapon. Since bago kasi umulan sa hapon ay naging mataas pa rin ang aming heat index. Ngayong araw, sa ating magiging heat index forecast ngayong araw as of 10:27 AM, meron na kaming 40.1 degrees Celsius na extreme heat index quotient na. Mataas na. Mataas na sa amin sa Caloocan. Bagamat comfortable dahil ang outside temperature naman namin 31.8. So wag lamang pumalo yan ng at least 32 to 33. At tumaas yung ating humidity, magiging maalinsangan na naman tayo niyan. Sa ngayon ay hindi naman, kaya-kaya pa, medyo comfortable pa po yung outside temperature. Kaya medyo comfortable pa rin kahit papaano. Pero at least ramdam natin yung warm temperature. Kasi nga po medyo mataas ang ating heat index ngayon na nasa 40.1 degrees Celsius ang init pandama. So ngayong araw sa ating heat index sa amin sa Caloocan, expected heat index ngayong umaga 38 degrees Celsius lang daw yung pinakamataas. Well, mas mataas sa actual reading namin sa Caloocan, so okay lamang po yan since forecast lang naman ito. At sa maghapon ay mukhang malinaw na patuloy pa rin tayong uulanin malamang dahil mababa lamang ang heat index forecast ngayon sa amin sa Caloocan. Highest 40 degrees Celsius lamang extreme quotient. Ibig sabihin mukhang meron na naman tayong magiging pag-ulan dito sa amin sa Caloocan
at sa ibang bahagi ng Metro Manila. So ready sa mga payong dahil patuloy pa rin tayo makakaranas ng habagat rainfall sa Metro Manila. Sa iba't ibang bahagi naman ng bansa, mula sa ating global o nationwide heat index forecast, since malawakan pa rin ang pag-ulan, makikita natin ay mababa pa rin ang heat index sa Lawag, Ilocos Norte. Sa Cagayan Valley ay medyo mababa rin. Yan. So ibig sabihin ay very gloomy rin sa kanila. Kaya mababa ang forecast ng heat index. Sa Santiago, Isabela ay ganun din, bahagyang mababa rin. Pinakamataas lamang 39 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. So malinaw lamang na mukhang uulanin tayo pa rin ngayong araw ng Biyernes. Dahil mukhang mababa ang heat index sa buong Cagayan Valley, kabilang ng Isabela. Dito sa Dagupan, mukhang mababa rin. Pinakamataas 39 degrees Celsius lamang. So medyo overcast and gloomy rin sa kanila dyan. Wala tayong komento. Sa Tarlac, Central Luzon, ay dito medyo maaraw at malinsangan. Base sa forecast, aabot pa sa pinakamataas na 40 degrees Celsius starting 1 o'clock hanggang 2 o'clock PM. So sa ngayon, 36 degrees Celsius po yung inyong kasalukuyang heat index forecast ngayong 10 o'clock ng umaga. Yan, since 10 o'clock ng umaga yung forecast niyan. So medyo maaraw at malinsangan sa may bandang Tarlac. Sa bandang Batangas naman, kung sisilipin natin, ay mababa rin, ibig sabihin very gloomy rin at malamang inuulan din sa kanila dyan. So wala tayong magiging komento, hindi man lang pumalo ng at least 39 degrees Celsius. Sa Occidental o San Jose Occidental, Mindoro, kasalukuyan silang inuulan kaya wala pong expected forecast. Lalo na sa bandang Palawan. So wala tayong magiging komento ngayon dyan. Ingat sa mga kababayan natin na posibleng bahain. Sa Visayas naman, sa Cebu, ay mukhang mababa rin ang heat index. So ibig sabihin lamang very gloomy rin at overcast ang paligid ninyo dyan. So expected pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan at may pagkilat at pagkulog. So dito pa lamang sa ating heat index forecast na mamataan na natin o na-estimate na natin na mga mauulap din ang paligid nila dyan at nakakaranas ng mga pag-ulan. Forecast pa lamang yan, pero nakikitaan na dito sa forecast. Sa Mindanao, wala tayong magiging komento din dahil asahan ay maulan din sa kanila dyan. Kita naman, puro caution lamang sa kanila na 28, 29, ganyan. Hindi man nang pumalo ng hanggang 35 to 38 degrees Celsius sa bandang Davao City. So ibig sabihin maulan din sa bandang Davao Region, sa Zamboanga Peninsula ay mababa rin ang heat index. Pinakamataas ng 34 degrees Celsius. Ibig sabihin kalat-kalat din ang nagiging pag-ulan ninyo at napaka-overcast and gloomy rin ang inyong paligid. So halos patuloy pa rin tayo makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan sa buong bansa dahil halos buong bansa mabababa ang heat index. Ibig sabihin napaka-gloomy ng ating paligid ngayon sa halos buong bansa. Kung tatabi naman natin sa PX Extreme in past 24 hours, nanguna ang NAIA sa may pinaka-highest air temperature na 34.1 degrees Celsius. Sa Baguio City, mukhang mas lumamig sa kanila dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Nakaranas sila ng 16.6 degrees Celsius na napaka-chilling na nito. Maginaw na talaga to sa Baguio, ganyan kababa na temperatura. Napakaginaw na niyan. So parang winter season, ganyan kababa. Nagsi 16.6. So parang December yung pinaka-lowest temperature sa bansa, lalo na sa Atok Benguet, malamang nasa around 14 degrees Celsius yan. Sa Inulan naman, Angkat Balogan, nakaranas sila ng 97 mm. So lumalabas, pumapangalawa kami sa Caloocan dahil meron kaming 90 mm na total rainfall kahapon, na total rainfall po yan. Ngayong araw, 0.6 mm, nagkaroon ng ambon sa amin, malamang madaling araw yan. So lumalabas 90.6 mm ang total rainfall namin mula kahapon at ngayong araw. So in the last 7 days, nasa 48.3 mm na po ang total rainfall namin at sa August total rainfall namin ay nasa 213 mm na po ang inabot. So mababa pa siya compared sa average na 259.6 mm na lamang kasi ang aming August average dapat 472.6 mm. So kailangan malagpasan yan para pumantay sa August average. So tingnan natin kung mauungusan yan dahil nakaka 213 mm na po kami na total rainfall sa Caloocan. So malinaw lamang na bumubugso na talaga ang habagat muli na may dalang malawakang ulan. Sa ating outside humidity naman, 75%, alanganin. Bumaba ito ng 3% since last hour. At thunderstormy po tayo dahil nasa 1,006 hectopascals po ang ating barometric pressure.
Pero dahil sa nasa 1,006 hectopascals, mukhang bumababa po yung atmospheric pressure sa may bandang kanluran. So dahil bumababa yan, mukhang meron tayong bumababang atmospheric pressure. So posible nga po yung binabantay natin sa kanluran dahil sa may malapit sa Palawan, posibleng maging invest yan sa loob o sa susunod na 24 oras. Depende sa behavior po ng magiging low pressure area o pagbaba ng atmospheric pressure dyan sa may bandang malapit sa Vietnam o pagitan po ng Palawan at Vietnam po sa silangan. So bantay-bantay na lamang po natin. Sa ating high tide and low tide status, medyo low tide pa po at bagaya nga po na ating sinabi, medyo mababa lamang yung sea level niyan sa loob ng 2 araw. So wala tayong magiging problema. Yung alon lamang sa kanluran ang pag-ingatan natin dahil po sa habagat. At sa silangan naman yung hangin dala ng surface trap. So nagkakaroon ng convection dyan sa may bandang silangan ng Southern Luzon at ilang bahagi ng Eastern Visayas dahil mayroong surface trap, medyo may low convection siguro dyan. Kaya medyo malakas po ang bugso ng hangin. Ingat na lamang po sa mga maliliit nating mangingisda pa rin lalo na dyan sa may bandang West Philippine Sea pa rin. At sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:42 AM at inasang lulubog po ito mamayang 6:18 PM. At sa ating moonrise and moonset, pa-moonset pa lamang po ito, malamang, ayan nasa eksakto pa lamang na kalulubog pa lamang ng ating buwan ngayong 10:53 AM. So, eksakto ngayon. Pero, magmo-moonrise pa rin ulit ito mamayang gabi, 10:38 PM. At magmo-moonrise naman ito. Magmo-moonset ito ng 10:53 AM, which is ngayon nga pong umaga. Pero, magmo-moonrise ulit ito mamayang gabi, 10:38 PM po. Yun, medyo nakakalito ng konti. Kasi sakto, nag-0 degree elevation siya. So, eksakto lamang na 10:53 ay eksaktong kalulubog pa lamang ng ating moon. So mag-moonrise po ito mamayang gabi pa po, 10:38 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong weekend na darating, gaya nating sinabi, magiging mas maulan po tayo ngayon dahil yung ating forecast na binabantayan sa kanluran, yung surface trap dyan ay bumababa na po dahan-dahan yung atmospheric pressure. Expected ang partly cloudy maghapon at localized thunderstorms na naman. Importante ang payo ngayong araw sa mga magra-rush hour ngayon, araw pa ata ng sweldo. O tama, 15 po kayon. So, inaasahan natin, mga kababayan natin ay magkakaroon ng rush hour, lalo na mamayang hapon. So, importante pong payong at ingat po sa mga flat spots na darating dahil posible pa rin tayong magkakaroon ng malawakang ulan mamayang hapon maging dito sa Metro Manila. So, be ready na lamang po dahil tuloy-tuloy pa rin yung ating habagat rainfall ngayong araw. Bukas ng Sabado ay patuloy pa rin tayo magiging maulap ang himpapurin at asahan ang pagkulog at pagkilat pa rin lalo na sa may bandang hapon gabi maging sa madaling araw. So expected pa rin ang overcast maging ngayong araw ng Biyernes. Highest and lowest temperature expected maglalaro 30 to 31 degrees Celsius. Ang lowest temperature expected ay nasa 24 to 25 degrees Celsius. So, diretso muna tayo sa ating ginagamit ng satellite imagery. Magsisimula tayo dito sa bandang hilagang bahagi ng Nodo Luzon at makikita naman po natin base sa ating Himawari GMA satellite imagery ay napaka-gloomy po ng buong Nodo Luzon. Bagamat at least medyo moderate pero kalat-kalat ang pag-ulan ang iiral sa ilang bahagi ng Cagayan Valley lalo na sa bandang Santa Ana, Cagayan, bandang Isabela at sa may bandang Ilocos region naman ay magiging gloomy at kalat-kalat din ang pag-ulan. Maging dyan sa may bandang Ilocos Sur, pababa ng Pangasinan, Zambales, all the way na yan. Puro kanluran po yan. Kasama na ang Olongapo, yan, hanggang dyan yan, pababa ng Tagaytay, sa Batangas at Occidental Mindoro. So puro kanluran yan dahil po yung epekto ng ating habagat, malawakan ngayon ang umiiral, kabilang na ang Northern Luzon, Visayas at dyan sa may bandang kanluran ng Visayas area. Yan, malawakan ang concentration ng habagat. Kaya yung area na yan sa kanluran, asahan natin magiging maulan po yan. At mula naman sa bahagi ng Cordillera at Reserve Region, sa Cordillera, sa bahagi nga po ng Cordillera, yan, kasama na Mountain Province, Ifugao, yan, Nueva Vizcaya, kasama na ang Benguet, yan. Hanggang Tarlac po, Central Luzon, magiging maulap, overcast po ang panahon natin, asahan pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa maghapon. Kabilang na ang Pampanga, Bulacan,
Metro Manila, Calabarzon area, and the rest ng South Luzon. Very overcast po tayo, gloomy ang panahon natin. Kaya kalat-kalat po magiging pag-ulan natin dyan ha, na may kasamang pagkulog at pagkilat sa maghapon. So, importante talaga ang payong sa maghapon. Ayun o, kitang-kita naman yung heavy rain potential. Kung pagbabasehan natin ang Doppler satellite imagery courtesy of SSEC, CIMS, NOAA, kitang-kita ang malawakan na cluster na ito ng precipitation estimation. Umaabot yung rate niya hanggang, kung titingnan natin sa pinaka-legend, ay umaabot ng hanggang 22 to 30 mm ang dalang ulan, lalo na dyan sa may bandang Mindoro, Mimaropa o buong Mimaropa, at sa silangan naman bandang Catanduanes, and the rest ng bandang South Luzon, kasama na nga po ang Marinduque, yan, Masbate at Romblon. Yan, kitang-kita naman po sa pinaka Doppler radar. Yan, Doppler radar satellite, kasi satellite ang kumukuha, hindi Doppler radar. Kung medyo i-zoom in natin ng malapitan mula dito sa may bandang South Luzon, kasama na ang Visayas, para mas kitang-kita natin yung areas na uulanin. Kung pagbabasehan po natin yung Doppler estimation rainfall, makikita po natin ang bahagi nga po ng Occidental at Oriental Mindoro, kasama na ang Mansala, yan, San Pedro, San Jose, sa may bandang Occidental at Oriental Mindoro. Nakasalukuyang inulan sila dyan. Kabilang na ang buong South Luzon, yan, Burias Island, pating Masbate, sa kanluran ng Panay Island, yan, sa may bandang San Jose de Buenavista, hanggang San Joaquin na po yan. Aklan, kasama na, Malay at Rojas City, medyo cluster, maging sa may bandang Negros region. So, kita-kita naman po ang malawakan na Doppler radar satellite. Hindi kita yan dahil hindi gumagana yung Doppler radar ni Pag-asa sa may bandang South Luzon po at Visayas. So, balik tayo sa Himawari GMA. Kitang-kita po ang buong Mimaropa ay malawakan na moderate to heavy rain showers po. Ingat po sa mga pagbaha at pagguho ng lupa naman dyan sa bandang Palawan. So, ingat po. Grabe po ang naging pag-ulan ngayon kasalukuyan sa inyo dyan, maging sa Kalayaan Group of Islands. So, ingat po mga kababayan natin dyan. At sa kanluran nga po ng Visayas, nabanggit na natin, kasama na ang Antique, Iloilo, the rest ng buong Negros region sa Occidental, ng Negros Occidental, mula Bacolod, pababa na yan ng Sipalay, at mula dyan sa may bandang Canlaon, pababa ng Negros Oriental, dyan sa may bandang Siaton, Bayawan, hanggang Dumaguete. Very gloomy at overcast din ang iiral sa Cebu, so kalat-kalat din ang pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang iiral sa inyo, maging sa Siquijor, Bohol, at sa hilagang bahagi ng Daang Bantayan. Ingat po sa mga posibleng pagbaha pa rin sa maghapon kung biglaang malakas ang buhos ng ulan. At mula sa may Leyte at Eastern Samar, very overcast at gloomy rin tayo dyan, at asahan din ang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang moderate to heavy rain showers, lalo na sa Northern Samar at the rest ng silangan ng Dolores, pababa na yan ng Borongan Eastern Samar hanggang Guian Eastern Samar. So very gloomy rin at overcast ang buong Visayas area. Sa Mindanao naman, very gloomy rin ang buong Zamboanga Peninsula at moderate to heavy rains ang nararanasan nila ngayon dyan, lalo na dyan sa Zamboanga City, isla ng Basilan at Ulosulu. The rest ng Zamboanga del Norte, magiging kalat-kalat din na pag-ulan na may moderate to heavy rain showers hanggang sa Zamboanga del Sur, Mapasibugay man yan, o Zamboanga del Sur, papunta dito sa may bandang boundary ng Lanao del Norte. Gloomy rin at maulan ang bahagi nga po ng Misamis Occidental. And the rest ng Northern Mindanao, overcast and gloomy rin tayo. So expected din ang mga mahihinat katamtamang pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa buong Northern Mindanao na po yan ha. So mula Cagayan de Oro na yan, Misamis Oriental, Camiguin, Agusan del Norte, hanggang Surigao region na yan. So dyan sa Surigao del Norte. And the rest naman ng Central na Mindanao, magiging overcast pa rin tayo dyan. So asahan pa rin ang mga kalat-kalat pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa maghapon. Ganon din sa buong Agusan del Sur at Surigao del Sur and the rest ng Davao region. Lalo na dyan sa bahagi nga po ng Davao de Oro, dyan sa may bandang Compostela Valley, pababa na ng Governor Noroso. So, ang City of Davao ay magiging maulan din dyan sa may bandang Davao del Norte, kasama na ang Panabo. Yan, ang City of Davao nga po, hanggang dyan sa may bandang Davao del Sur. And the rest of Southern area, bagamat medyo moderate sa inyo dyan, hanggang dyan sa may bandang Barm, at kasama na ang North Cotabato, pero asahan pa rin ang nakataas na forecast sa inyo na 80% chance daw
na magkakaroon kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. So wag nating babaliwalain pa rin ang posible pa rin pag-ulan ninyo dyan sa maghapon kahit isolated rain showers. Dahil yung Sepestrap nga po nagtatraverse pa rin dyan sa buong bahagi ng Mindanao. Nasasalo nga lang ng bandang Zamboanga ang trough ng southwesterlies dyan o yung ilang parte ng habagat. Yung highly concentrated ng habagat nandito nga po yun sa may bandang Mimaropa at west portions ng Visayas at northwestern Luzon. So dyan sa area na yun ang mas malakasan ng pag-ulan. Dahil bumababa na po yung atmospheric pressure dito sa may bandang kanluran ng Palawan. Ayan, yung area na yan, nagkakaroon na ng medyo convection. Nagkakaroon ng convection dyan. Dahil sa daloy po ng habagat at nagkakaroon pa ng jet stream dito sa may bandang Hilaga. Kaya dahil sa nagkakaroon ng jet stream dito, pababa, pa southwest ang galaw ng jet stream ng hangin dahil may high pressure area dyan sa may bandang China. At yung daloy naman ng habagat dito sa may bandang timog kanluran ng bansa ay nagdudulot po yan ng salubungan. Nakita niyo yung araw na dinrawing ko ha. Yan. So kapag kaganyan, alam na natin na mangyari, yung pagitan nilang dalawa ay magkakaroon ng slowly low level convection. Yung parang LLC. Yan. Kapag nagkakaroon ng parang shallow low level convection dyan, bumababa po kasi atmospheric pressure dyan. At ang resulta, nagiging low pressure area or invest. Kaya tumataas po yung pagiging invest dyan sa loob ng 48-hour period. So within or next 24 hours, maaring magtaas yan. Si Japan Meteorological Agency tatawagin niyang at least low pressure area. Ganon din dito, baka itaas din yung pag-asa yan na low pressure area kasi nagkakaroon din ng shallow low level convection dito. Pero napaka-disorganized din kasi niya kaya yung posible niya maging aktibong low pressure area ay napakaliit talaga. Napakaliit ang tsansa niya. Pero nagkakaroon na siya ng low level convection dahil bumababa po yung atmospheric pressure kaya malawakan ng pag-ulan dyan kaya posible pa rin niyang itaas ni pag-asa bilang shallow low pressure area. Ngayon yung low pressure area din sa may bandang kanluran ay i-discuss natin niya sa susunod kung yan ba ay papasok ng Philippine Area of Responsibility, which is sa ngayon ay puro mga malawakang pag-ulan ang iiral sa halos 80% ng ating bansa. So medyo ingat-ingat na lamang po. Ayan, kita rin sa pinaka water vapor. Napakataas sa water vapor, above ng 50 mm ang buong South Luzon. Damay ang Metro Manila at ilang bahagi ng Visayas. So ready na lamang ang sarili natin sa posibleng pagbaha pa rin sa maghapon, lalo na dyan sa may bandang South Luzon, Mimaropa at Visayas area. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector since bumalik na nga po yung bumalik na ang pinaka-normal status nitong ating tropical cyclone sector dahil mula kahapon nawala yung data feed mula sa infirmary ng Hawaii. Siguro nagme-maintenance sila siguro, wala tayong idea. Since okay lamang dahil nakalabas naman na po si dating bagyong Goryo bago man lang nagkaroon ng maintenance siguro yung infirmary. So nandito na yan sa may bandang Jiangxi o bandang Hiahua sa China. At under dissipation na po siya at low pressure area na po itong si Podul na dating si bagyong Goryo. So considering dissolved na po yun o dissipated na. Sa ngayon, wala tayong binabantayan na aktibong low pressure area o anumang invest sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, ang nagiging aktibo lamang na maaring magkaroon ng invest dito sa may bandang kaluran nga po ng Palawan or bandang silangan ng bandang Vietnam. Nagkakaroon kasi ng low level convection dyan dahil pinaliwanag na natin yung merong jet stream dito na dumadaloy dahil may high pressure area sa taas sa China. At yung ating habagat dito sa Timog Kanluran. Yan, nagkakaroon ngayon tuloy ng parang Coriolis jet stream which is nagkakaroon tuloy ng nagsisirculate tuloy yung hangin dito sa loob, sa gitna. Yan. Pagitan po ng Palawan at Vietnam. At nagkakaroon ng LLC so posible nga pong magkaroon ng shallow low pressure area dyan sa paligid na yan. Magde-develop pa yan sa loob? Well, undetermined po dahil napaka-shallow nito. So, yung kanyang center is very erratic pa. Napaka-erratic pa nung magiging sentro niya kung i-consider na mabubuo siya sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero mabuo man yan sa ngayon, low pressure area pa lang naman kung sakali,
hindi pa naman nakikitaan na ito iaabot sa pagiging warning o tropical depression. Sa ngayon hindi pa siya nakikitaan na aabot sa pagiging warning. So, hindi pa natin sa ngayon mako-confirm kung ito ay magiging aktibong low pressure area. Sa ngayon, medyo invest low pressure area pa lamang ang nakikitaan natin dito. Yan po. At mula yan sa ating tropical cyclone sector. At since wala na po tayong namomonitor na anumang invest, wala na rin tayong forecast ng SpaghettiOs, so maituturing na natin na clear uli yung ating Western Pacific. Dahil si 19NW naman ay sobrang layo niyan. Yan, sa halos mid-Pacific na ito at nasa subtropical depression na po yung kanyang position. So, walayo yan sa Pilipinas. At mula naman sa ating tropical cyclone assessment monitoring for possible na may susunod nga po bukod dito sa shallow low pressure area na binabantay natin sa may bandang kanluran ng Palawan, sa loob o sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kung may susunod pa bukod dyan na posible bang papasok ito ng PAR sa mga susunod na araw bago man lang magkatapusan ng Agosto. Mula sa GFS na computer models ay nakikitaan lamang natin dito yung shallow low pressure area. Medyo maglulup lamang siya dito sa may bandang Vietnam. Yan, gaganyan lamang yan. So wala sa nakikitaan na lalapit ito sa may bandang kanluran ng bansa, sa malaking kalupaan ng bansa. Pero yung epekto ng habagat nga po na dumadaloy dito, magpapaulan po yan sa halos kanluran ng bansa natin. So damay ang Metro Manila niyan mga folks. At may nakikitaan din na isang posibleng low pressure area nang gagaling nga po dito sa may bandang kanluran ng Guam or eastern portions ng Southern Luzon. Tapos humihilaga ang kilos niya. So, hindi natin alam kung yan yung shallow low pressure area na binabantayan natin sa silangan. Pero sa ngayon kasi ay napaka-erratic pa nung forecast. Yan, kung i-rewind po natin, napaka-erratic niya. Ayan, malabo siya na nagkaroon ng aktibong invest. Pero habang kumikilos ito, pahilaga, biglang nagkaroon siya ng organized development by August 17 na to. So, next week na. Pagdating po ng Sunday and then Monday, bigla siya magiging low pressure area. Paglapit niya dito sa may bandang eastern Taiwan, naging aktibong low pressure area siya. Pero dito, palabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. So, tingnan natin, dahil kay ECMWF ay hindi naman natin nakikitaan na magkakaroon ng organized development yung shallow trap dito sa silangan ng Southern Luzon. Pero sa may bandang kanluran, nagkaroon siya ng shallow low pressure development. So kaya itataas yan as low pressure area sa loob ng 48-hour period or kung hindi man within 24 or next 24 hours ng Japan Meteorological Agency. Malinaw yan, malamang maging kay Pag-asa na rin. Kay NAPGEM naman ay ganon din ang nakikitaan, yung shallow low pressure area sa may bandang kanluran. Ayan. Kaso napaka-shallow niya, napakalawak. Napaka-shallow. Tapos palalakasin lamang niya nito ang habagat, kaya lalo tayong uulanin sa may bandang kanluran ng Luzon hanggang Visayas. Yan, maapektuhan yan. Yun lang ang medyo magiging concern sa atin sa bansa. Mula naman sa Global Spectral Model ay yun nga, pa-enhance nga niya yung habagat, palalakasin nito yung habagat na magpapaulan sa atin sa kanluran ng bansa this whole weekend at posibleng umabot pa yun hanggang Lunes po. Yung epekto ng habagat sa atin dahil nga po sa magiging shallow low pressure area nito. Sa mean sea level pressure, makikita natin shallow din ang magiging low pressure. Yan, lalo na sa may bandang kanluran ng bansa, kaya makikitaan natin na magkakaroon talaga tayo ng malawakang pag-ulan kasama ang Metro Manila at buong Mimaropa area at west portions ng Visayas. Ayan, sa silangan meron pa rin dahil merong shallow trap nga po na umiiral dyan. So, uulanin din ang bahagi nga po ng eastern part ng Luzon hanggang southern Luzon. So, maging parte ng eastern Visayas din. Uulanin din kayo dyan. So, yun po ang magiging concentrated niyan. At mula sa tropical cyclone strike probability nga po natin, ayan na, tumaas na sa 80% yung genesis probability dun sa may bandang kanluran ng bansa natin. Na mataas na nga ang confidence, maaring maging isang shallow, low pressure area ito. Pero yung pagiging aktibo niya, napaka-disorganized pa rin niya. So, maaaring tumaas siya as invest low pressure area, pero sa ngayon, hindi siya nakikitaan hanggang this coming Sunday
na magiging sihuaning siya. Kung nasa loob ng PAR pa rin ito ha. Pero kung nasa labas, mababa pa rin siya na magiging aktibong low pressure area. So malamang hanggang invest lang siguro ang aabuti niya. Well, tingnan po natin hanggang this coming Saturday o Sunday kung magkakaroon pa ng more improved development. Dahil kita naman natin sa mga computer models, napaka-disorganized at buhaghag ng kanyang sirkulasyon. Yan. At sa may bandang silangan, at least 30% yung strike probability na maapektuhan po ang buong Northern Luzon hanggang Southern Luzon. Sa kanluran naman, kasama na ang Mimaropa, Metro Manila, and the rest ng buong Calabarzon area. So, magiging maulan talaga tayo dito sa Metro Manila this whole weekend po. So, importante po ang mga payong at sana hindi magdudulot na naman ng pagbaha dahil nabalitaan natin, lumalaki daw po yung cases ng may leptospirosis daw. Lalo na dyan sa may bandang Manila. Nabasa ko yata doon sa news na dumami po yung pasyente sa Philippine General Hospital na mga kababayan daw natin na na-infect ng leptospirosis. Dumadami po yung cases po. So, sana po magawa na po ng solusyon yung pagbaha natin dahil yan nga po nagiging resulta kapag lagi tayong binabaha, lalo na sa Metro Manila, tumataas po talaga ang cases ng leptospirosis. Delikado po yan dahil ang leptospirosis sa pagkakaalam po natin yan ay unang sisirain nito yung kidney ng pasyente. Kidney po ang unang sisirain kasi ng leptospirosis. So, yun po ang ating magiging concern yan kapag hindi masolusyon po yung mga tuloy-tuloy na pagbaha. Sa ngayon po, mataas yung ating probability sa kanluran. So, mataas ang confidence na tatawagin niyang invest. At kapag nag-invest yan, tatawagin sa 90W uli. Dahil yung 99W natawag na So, babalik ulit tayo sa 90W invest. Just in case po, sa loob ng 24 oras po yan. At mula sa pinaka-West Pacific Basin nga po natin ay mataas na siya as 25% yung probability of tropical cyclone formation in real time. Mataas na rin yung kanyang favorable. So, mataas po yung organize niya na nagkaroon nga po ng low-level convection. Kaya maari nga talaga siyang matawag na invest 90W anytime. So, yan na lamang po ang magiging obserbasyon natin sa ngayon. Pero yung bagong papasok mula sa silangang bahagi ng bansa na sa ngayon ay wala pa naman tayo nakikitaan na may bagong papasok. Bukod dito sa shallow low pressure area na binabantay natin sa kanluran ng bansa. So, tingnan po natin dahil mayroong may mga convectivity na nabubuo sa may bandang southeastern ng Guam. At napapansin natin madalang lamang ang ITCZ ngayon Yan po kasi ang epekto kapag neutral ang ating sea surface temperature. Kapag nag-neutral po kasi medyo tama lamang ang sea surface temperature natin dito sa malapit sa may bandang silangan ng bansa. Yan, malapit sa equator. Kapag neutral lamang, tama lamang yung sea surface temperature, hindi siya sobra. Kaya ang nangyayari natural lamang ang pamumuo ng intertropical convergence zone yan. Kaya kung mapapansin ninyo, madalang ang ITZZ development sa silangan ng bansa. So, yan po ang medyo may kagandahan yan mga folks. Samantala sa Ulat Lindol, mukhang meron tayong mata-mataan na pagyanig mula kaninang madaling araw po yan. Pero hindi yan sa Pilipinas, sa labas yan ng bansa. So, safe naman tayo at na-detect na aking seismograph yan. Kagabi, malamang tulog po ang inyong lingkod niyan. Kahimbingan po siguro ng tulog niyan nung nag-alarm ang aking seismograph. So, since long teleseismic ito, mukhang malayo naman ito sa bansa. Pero after nyan, wala namang sumunod at mukhang wala naman tayong naging pagyanig sa loob ng bansa na nadetect ng aking seismograph sa Caloocan na malakas-lakas. Kaya diretso agad tayo sa data feed ni PHIVOX mula kaninang madaling araw. Mula rin sa data feed ni PHIVOX, wala rin tayo naitala na magnitude 4+, pero marami namin rin kagad ang mga minor earthquake. At dahil wala namang magnitude 4, diretso agad tayo sa total earthquakes natin. Kung nakakailang total earthquakes na, lalagpas na ba ito ng 500 total earthquakes ngayong araw base sa ating historical earthquake for the month of August. Yan, antayin natin mag-load yung data. So, titignan natin for the month of August. Yan.
So, tingnan natin, ang total earthquakes na natin ay 471 earthquakes pa rin, wala pa sa 500. 458 dito is magnitude 2.0, 11 sa magnitude 4.0, at dalawa pa rin ang ating magnitude 5.0. So, nanatili pa rin wala pa sa kalahati o sa 500 mahigit ang total earthquake natin ngayong month of August. Marami pa rin ang cluster sa may bandang Southeastern Visayas at Mindanao. So, medyo mag-ingat pa rin tayo dyan. Pero, wag nating baliwalain sa bandang Northern Luzon, sa bandang Luzon o South Luzon area kung kukunti lamang ang mga cluster ng earthquake dahil mas lalo dapat tayo maging alisto dahil anytime baka biglang may mag-release ng malakas na energy na kapag nagkaroon ng releasing jolt ang tectonic plate. Yan o. So, kukunti pa lang naman pero wag nating baliwalain kung kukunti lamang ang naging pagyanig. Lalo na dyan sa may bandang Lubang. Yan o. Medyo dumadami na naman yung cluster ng earthquake dyan sa may bandang Lubang. Pagitan po yan ng Calatagan, Batangas at bandang Abra de Ilog o Occidental Mindoro. Yan. The rest naman ay medyo manaka-naka na o madalas-dalas lamang ang mga paghinig dito sa bandang Southeastern Visayas at Mindanao. So ingat pa rin sa mga kababayan natin dyan sa Katimugan. At so far, dalawa pa lamang yung ating magnitude 5. So yun lamang ang ating marireport so far. Kakaunti pa lamang yung ating magnitude 4. Nasa 11 total earthquakes pa lamang mga folks. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Biyernes, August 15, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, August 15, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.bimoweather.com para sa babang detalye na gustong malaman na hindi natin isama ngayong umaga sa ating report. At since magiging gloomy at magiging maulan po ang ating maghapon na naman, kabilang na ang Metro Manila. So, ingat po sa mga pagbaha pa rin dahil lumalaganap na naman ang pagtaas ng cases ng may leptospirosis. Visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.